Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 King chapter 17 verse 1 to 4. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng gilid. Sinabi niya kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel ang aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taong hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan at magtago ka sa daluyan ng tubig Kirit, sa bandang silangan ng Jordan. Sa ilog ka uminom at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon." Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong hihayag ng gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 17, verses 5 to 7. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Yun lang po. Magpuri sa Panginoon lagi. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 17, verses 8 to 10. Inutos agad ng Panginoon kay Elias, "Pumunta ka sa Zarephath, sa Sidon, at doon ka manirahan. May isang biyuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo." Kaya pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang biyuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, "Pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 1 King chapter 17 verse 11 to 13. Nang paalis na ang biyuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay." Sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo, sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin ang sinabi mo, pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 King chapter 17 verse 14 to 16. "Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulam ang lupa." Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa biyuda at sa kanyang anak, sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Hello, good morning po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 17 verses 17 to 20. Verse 17, "Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumuba ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias,
Anong ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ng aking anak? Akin na ang bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanit sa itaas, sa silid na kanyang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan, at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmamagandang loob sa akin? Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, no, makikita natin dito, no. Pansinin ninyo, yung sa mga unang verse, nung si Elias ay sinabihan ni Yahweh na pumunta doon sa lugar kung nasaan yung byuda, no. Yung byuda nung na-meet ni Elias ay sinabi niya, no, na kakain sila ng anak niya bago man lang sila mamatay. 'Di ba? So, naka-ready na siya na soon, pagkatapos noon, kung hanggang saan na lang yung kakayanan nila dahil wala na nga rin silang kakainin. At wala na rin, 'di ba? Kumbaga, alam niya na mamamatay na silang dalawa. Pero ba't ngayon, nagko-question siya kay Elias na ito ba yung yung sinisingil niyo ba ako sa mga kasalanan ko, ganyan. 'Di ba? Hindi niya naisip na dapat naging thankful siya na naduktungan nga 'di ba, na ilang araw na hindi naubos yung sisidlan niya ng harina at ng langis, 'di ba? Dahil 'yon sa pag-provide din kay Elias, no, para i-bless din si Elias. So dito, 'di ba, na parang siguro na feel secure yung babae, no, nung dumating si Elias dahil nga na naduduktungan yung pagkain nila. Pero dapat natin malaman na lahat may purpose. Hindi nangyayari yun nang wala lang. 'Di ba? Katulad nga rin ng panalangin ni Elias na ito ba yung igaganti natin? Diyos ko, sabi niya, Yahweh, Diyos ko, ito ba ang igaganti natin sa babaeng nagmamagandang loob sa akin, di ba? So, di ba, yung kay Elias din naman, syempre, magtataka din siya, o kaya, bakit ba yung ganito, Lord, na nangyayari to? Maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin mapapaliwanag. No, hindi natin alam, pero kailangan natin magtiwala sa Diyos na all things work together for good, 'di ba? Na maraming hindi natin kayang abutin yung isip natin. Pero magtiwala tayo sa mga plano ng Diyos. Yan, no? Sa mga susunod na kabanata, pakibasa na lang po yung sa verse 24, no, yung sa pinakahuli nung verse nitong chapter. Yan, malalaman natin diyan na bakit nangyari tong mga to. Ayun lamang po. To God be the glory. God bless us. Muli po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At narito po muli tayo upang magpatuloy sa devotion na ginagawa natin sa bawat araw. Sabi nga po dito sa 1 Kings chapter 17 verse 21, no? 3 beses yan dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh aking Diyos, hiniling ko pong muli ninyong buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos. At nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Amen. So, purihin po yung Panginoon, no? So, dito po sa ating binasa, no, makikita po natin na talagang ito po yung faith in God's power, no. So, naniniwala po si Elias doon sa kakayahan ng Diyos. So, ang ating pong talata na binasa, ito po ay ang story ni Propeta Elias, no, na kung saan ay may isang babaeng byuda, no, na naiwan sa kanya yung na kumbaga may isang anak na namatay at ito ay gumaling, no, sa pamagitan ni Elias. So dito makikita natin na yung babae ay talagang nandun po yung ano niya, yung tawag dito, yung doubt, no, kay Elijah, no,
Pero dito po natin makikita na napakita mismo doon sa babae na sa pamamagitan ni Elias na kaya ng Panginoon na mag-restore ng buhay, no? At dito makikita natin na dapat pala talaga tayo magtiwala sa Panginoon, no? Even though in hopeless situation. Dito rin po natin makikita, no, yung the power of prayer. So, kumbaga dito makikita natin 3 times na dinapaan ni Elias yung bata. Talagang grabe yung kanyang iyak, no? So, dito po natin makikita yung persistence ng prayer, no? Na dito ay ini-reminds po tayo na dapat consistent yung ating pagtitiwala sa Panginoon, that the Lord hears our prayers, no? Isa pa dito, yung makikita din natin dito na talagang ang Panginoon ay andon na kumbaga alam niya yung ating mga struggles, no? Alam ng Panginoon kung ano yung ating mga sitwasyon at alam niya kung ano yung gagawin. Katulad nitong babae nga nito na namatayan ng anak, ay ipinakita dito na hindi lamang do sa maraming bagay mapagkakatiwalaan ng Panginoon, kundi makilala din natin ang Panginoon as God's compassion, na talagang napakamapagmahal ng Panginoon. That pinapakita niya yung kanyang pagmamahal, yung kanyang awa doon sa nangangailangan. So, yan po yung ating mga nakita dito sa ating mga binasa. At dito makikita din po natin, no, yung sa unang mga chapter, no, unang mga verses, makikita natin dyan na talagang the Lord provided yung pagkain ng widow, no? At dito pinakita din yung kaya ng Panginoon na mag-restore ng life. Dito rin natin makikita na yung Panginoon ay hindi lamang mga material things yung kaya niyang i-provide, kundi ganoon din yung spiritual and emotional, ay kaya din niya po itong resolbahin. So, ganyan po kadakila yung ating Panginoon, kung kaya karapat dapat na magbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. So, God bless everyone. Ang Panginoon po mapupurihan.